Magandang tanghalingin po ay araw ng Lunes, ika-29 ng Hunyo 2015. Narito ang mga balitang patuloy na tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Vice President Binay tinutuligsa ang Administrasyong Aquino dahil hindi masagot ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya ayon sa Malacanang. Paghahanap sa dalawang dating aide ni Vice President Binay patuloy ayon sa NBI. Yellow alert nakataas ngayon sa Luzon, ILP participants pinaghahanda sa posibleng brownout. Tumakas na preso sa New York City, nahuli na at nasa critical na kondisyon. At dance presentation ng UP Dance Company, isa sa mga dapat abangang pagtatanghal sa Songs for Heroes 2. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, nakataas ngayong araw ang yellow alert warning sa buong Luzon dahil sa pagbagsak ng ilang power plants. Dahil dito, pinaghahanda na ng Meralco ang mga Interruptible Load Program o ILP participants dahil posibleng magkaroon ng brownout. Mula sa Quezon City, may report si Mon Hocson live. Mon? Magandang floor. Manipis ang reserbang kuryente ng Luzon ngayong araw dahil sa pagbagsak ng ilang planta. Bagsak ang South Luzon Thermal Corporation, Pagbilawan, Kalakawan at Ilihan Power Plant. Ayon sa National Grid Corporation, nakataas ang yellow alert simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw. Ayon sa Meralco, mayroon lamang 334 megawatts na reserbang kuryente sa Luzon, posibleng magkaroon ng brownout kung meron pang babagsak na planta. Pinahahanda naman ng Meralco ang mga ILP participants sakaling lumala ang sitwasyon at maging zero ang reserve o red alert na sitwasyon sa Luzon. Sa ilalim ng ILP program, gagamitin ng mga malalaking establishmento ang kanilang mga sariling generator upang wag nang umasa pa sa kuryenteng manggagaling sa Meralco. Sa pamamagitan nito, makababawas sa power requirement ang mga ILP participants at makadadagdag sa reserbang kuryente upang maiwasan ang malawakang brownout. Nagpaalala naman ng Meralco na maaaring makaapekto sa bill ng kuryente sa mga susunod na buwan ang pagbagsak ng ilang planta. Maaaring tumaas ang singil sa kuryente sa buwan ng Hulyo dahil sa sunod-sunod na yellow alert. Ayon sa Meralco, may ilang planta na bumagsak ngayong buwan ng Hunyo at noong Sabado, bumagsak rin ang Ilihan at Millennium Power Plant kung kaya't naitaas rin ang yellow alert sa buong Luzon. Ito na latest, balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Mon Hocson. Nagulat mula sa Quezon City. Sinabi ng Malacanang na hindi masagot ni Vice President Jejomar Binay ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya, kaya patuloy ang ginagawa nitong pagtuligsa kay Pangulong Benigno Aquino III. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribohok live. Nel? Pinabulaanan ng Malacanang ang aligasyon ng kampo ni Vice President Jejomar Binay na may harassment ng nangyayari upang magbitiw na rin sa tungkulin ang mga kaalyado ng Vice Presidente na nasa posisyon pa rin sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, walang panawagan ng Malacanang na pagbibitiw ng mga pro-Binay. Pinayuhan ng kalihim si VP Binay na huwag umasa sa mga sinasabi na lamang ng kanyang mga kasamahan upang hindi magkaroon ng maling konklusyon. Tungkol naman sa issue ng sinasabing bad governance, ayon kay Secretary Lacerda, kasama nila si VP Binay sa loob ng 5 taon ngunit nasaan anya ang kanyang mga panukalang solusyon noong siya ay miyembro pa lamang ng gabinete. Na-quote rin ng kalihim ang sinabi noon ni VP Binay na pagkilala sa naging positibong resulta ng mga ginawang reforma ni Pangulong Aquino. Ayon pa sa Malacanang, patuloy na inaatake ng Vice Presidente ang Pangulo dahil hindi niya masagot ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya at wala anyang ibang nadidinig na sagot sa kampo ni VP Binay kundi isa umano ito lamang na pamumulitika. Flor? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok. Nagulat mula sa Malacanang. Pinagmulta ng Sandigan Bayan ang abogado ni Senator Jinggoy Estrada dahil sa manoy masamang asal nito sa hiling ng kaso ng kanyang kliyente na nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng PDEF scam. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce?
Magandang tanghali sa iyo, Luella. Nauwi nga sa matagal na sagutan kanina sa korte ang hindi pagkakasundo ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, kampo ng prosecution at abogado ni PDAF witness Ruby Tuazon. Sa naging cross-examination kay Tuazon kanina sa bail hearing ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder, pinipilit na magtanong ng abogado ni Senator Estrada ng ilang detalyeng walang kinalaman sa PDAF scam. Unang tinanong ng abogado ni Estrada na si Attorney Sabino Acot si Tuazon sa kanyang naging open statement noong unang araw na humarap ito sa Senate Tourism Committee. Ipinahayag ni Tuazon na siya ang naghanda nito, ngunit may input din dito ang kanyang abogado na si Attorney Valerio. Sumutol ang abogado ni Tuazon na si Attorney Dennis Manalo sa mga tanong ng depensa at sinabing nilalapag ito ang privileged communication sa pagitan ng abogado at kliyente. Pinilit din kasi ni Attorney Acot na magtanong pa o pasagutin si Tuazon ukol naman sa kanya naging partisipasyon sa Malampaya Fund Scam. Tinanong nito kung may deliveries ba sa bahay ni Tuazon na pondo mula sa Malampaya at kung ginamit ba ang naturang pondo upang makabili ito ng kanyang bahay. Agad naman tinutulan ng prosecution at nagsalita rin ang abogado ni Tuazon at in-invoke nito ang right against self-incrimination ng kanyang kliyente. Paliwanag naman ng kampo ng senador, nakalagay naman sa affidavit ni Tuazon ang mga inamin nito tungkol sa Malampaya at tinatanong nila ito upang i-test ang kanyang credibility bilang testigo. Hanggang sa nagkagulo na nga at nagkasagutan na ang bawat kampo sa harap ng mga maestrado. Patuloy na diniin ng prosecution na walang kaugnayan ang Malampaya sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada at sinabi pa na hinaharas ng depensa ang kanilang testigo. Nagpalitan na rin ng maaanghang na salita si Attorney Paul Mar Acot mula sa kampo ng senador at si Attorney Dennis Manalo na abogado ni Tuazon. Bagamat sinubukan na awatin ng mga maestrado kanina ang bawat kampo, ay patuloy pa rin ang naging sagutan ng bawat isa. Sa huli ay nagtaas na nga ng boses ang chairman ng Sandigan Bayan 5th Division na si Justice Roland Horado at pinagmulta si Attorney Arias ng 500 piso para sa naging asal nito. Luella, sa susunod na Lunes nga ay muling haharap si PDAF witness Ruby Tuazon upang ipagpatuloy ang kanyang testimonya bilang testigo nga laban kay Senator Jinggoy Estrada. Alam naman nating lahat at si Ruby Tuazon ay isa rin sa mga tinuturong mastermind o may nalalaman tungkol sa naging skema naman ng Malampaya Fund Scam na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakakarating sa Sandigan Bayan. Luwala? Maraming salamat, Joyce Balancio live na nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Nagpapatuloy ang paghahanap ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga dating aide ni Vice President Jejomar Binay na sina Jerry Limlingan at Ebeng Baloloy. Mula sa Maynila may report si Roderick Mendoza live. Natuloy ang paghahanap ng NBI sa umano'y dating bagman ni Vice President Jejomar Binay na sina Jerry Limlingan at Ebeng Baloloy. Ngunit ayon kay NBI Director Virgilio Mendez, wala pang hawak na konkretong impormasyon ang kanilang mga tracker team tungkol sa kinaroroonan ng dalawa. Inihayag kahapon ni Senador Antonio Trillanes III na nakaalis na ng bansa ang mga dating aide ni Binay noon pang nakaraang taon. Ngunit bago umalis ay inilipat muna ng dalawa ang laman ng kanilang bank accounts at saka ito isinira. Ayon naman kay Secretary Laila de Lima, wala pang indikasyon na nakalabas na ng bansa ang dalawa. Base umano sa records ng immigration, noong October 2003 pa ang huling biyahe palabas ng bansa ni Limlingan, habang September 2014 naman si Baloloy, ngunit bumalik din agad ang mga ito. Makikipag-ugnayan din niya ang NBI sa kaap upang alamin kung posibleng gumamit ang dalawa ng chartered plane. Hiniling ng Senado ang tulong ng NBI sa paghahanap kina Limlingan at Baloloy kasunod ng inisyong arrest warrant laban sa dalawa dahil sa ilang beses na di pagsipot ng mga ito sa pagdinig ng Senado sa manumalyang konstruksyon ng Makati City Hall Building 2. Sinasabing sina Limlingan at Baloloy ang bagman ni Binay noong ito pa ang alkalde ng Makati City. Ella? Maraming salamat, Roderick Mendoza live mula sa Maynila. Napatay ng mga otoridad ang matagal nang tinutugis na NPA leader na kinilalang si Leoncio Pitaw alias Commander Parago sa Davao. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Rosalie Coz live. Yes, Rosalie? Ganitang tanghali, Ella, nagsagawa nga ng pursuit operations ang Philippine Army laban sa grupo ni Leoncio Pitaw alias Commander Parago sa Purok 9, Barangay Panalum, Paquibato District, Davao City kahapon. Kinumpirma ng 10th Infantry Division ang pagkasawi ng tinaguriang ruthless NPA leader. Matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad si Pitaw dahil sa patong-patong na kaso ng kidnapping, serious illegal detention, multiple murder, double murder at iba pa.
Ayon sa militar, kasama lang ni Pitaw ang ilan sa kanyang mga miyembro nang makaengkwentro nila ang mga militar. Na-recover ng mga tropa mula sa kalaban ang 2 M16 rifles, 3 rifle grenades, 2 magazine ng M16 rifle at 3 backpacks. Ella? Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Binigyang pugay ng Philippine Military Academy o PMA ang mga magre-retiro ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Gregorio Pio Katapang Jr. Narito po ang report ni Grace Doctolero. Ginawaran ng Outstanding Alumnus Award si outgoing AFP Chief Gregorio Pio Katapang Jr. ng PMA Academy nitong nakalipas na Sabado. Si Katapang ay PMA Alumni Batch 1981 Timalupi Class ng Pangunahing Military Academy ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, pinayuhan ni Katapang ang mga kadete na pangalagaan ang magandang imahe ng akademya. It is an honor to be here, to be recognized, but the honor is to our great alma mater. Let's always keep the traditions here, maintain our courage, integrity, and loyalty, and always protect our honor system. Tradisyon na sa PMA na bigyan ng pagpupugay ang isang magre-retiro ng alumni na nagpakita ng magandang serbisyo sa bansa. Si Katapang na pang-45 Chief of Staff ng AFP ay magre-retiro na sa darating na Hulyo 11. Isa sa mga hindi makakalimutang achievement ni Katapang ay ang ginawang pagsuporta at pagtatanggol sa 40 Filipino peacekeeper na naipit sa krisis sa Golan Heights. When our peacekeepers were being told to surrender not only themselves but including their firearms in exchange for those captured Fijians, they consulted me. Although they have their own commanders, I decided that we will do the Great Escape. So it's a great escape, not simply because we are cowards, but simply because we are there to maintain the peace and not to fight the rebels. Ayon kay Katapang, sa kanyang pagre-retiro ay mabibigyan na niya ng sapat na oras ang kanyang pamilya. Mula Baguio City, Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. May mga low pressure area ngayon sa labas ng PAR na binabantayan ng Pag-asa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Meron pong tsansa na itong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay maging isang bagyo. Yung mas malapit po sa boundary ng PAR. Ito po ay nasa 140 degrees east, dyan po sa may silangan nga po ng Mindanao. By weekend ay posible po itong pumasok sa PAR. Binabantayan po ng Pag-asa kung ito po ay magla-landfall o tatama po sa ating bansa. Kung sakali man po na ito'y papasok sa PAR at magiging bagyo, ito po ay tatawagin sa pangalang Egay. At panglima po ito sa bagyo kung sakasakali na papasok sa PAR sa taong 2015. At ayon din po sa forecast ng Pag-asa, ngayon po ay umiiral itong intertropical convergence zone at patuloy pong makakaranas ng malalakas na mga pag-ulan ang mga lugar po sa Mindanao. At babala po ng Pag-asa, pwede po yan magdulot ng mga pagbaha at landslide. Sa Visayas area, makulimlim din po ang lagay ng panahon dyan. Makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon ay may posibilidad naman po na magkaroon tayo ng biglaang mga pag-ulan o yung thunderstorms, lalo na po mamayang hapon o kaya po ay mamayang gabi. At sa ngayon po, yung level po ng tubig sa Angat Dam, 170.56 meters. Kanina po yung alas 6 ng umaga at patuloy pa rin po ang pagbaba ng level ng tubig dyan. At sa July 1, yan po ay babawasan ng Pag-asa yung alokasyon ng tubig para po dito sa Metro Manila. Ilang lugar po sa Quezon City ang posible pong magkaroon ng shortage sa tubig at maaaring may mga oras po na mawawalan ng tubig, partikular doon sa matataas na mga lugar. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, live mula sa Pag-asa DOST. At
para naman po sa ating health update, umabot na sa 32 ang bilang ng nasawi sa Middle East Respiratory Syndrome o MERS outbreak sa South Korea. Ayon sa Health Ministry, isang 55 taong gulang na lalaki ang nadagdag sa listahan ng mga fatality. Ang biktima ay na-diagnose na positibo sa MERS noong June 9 matapos mahawaan ng virus sa Samsung Medical Center sa Seoul, ang epicenter ng MERS-CoV outbreak. Sinabi ng South Korea Health Ministry, nasa mahigit 2,000 at 500 pang suspected MERS patient ang naka-quarantine sa ilang state facilities at sa kani-kanilang mga bahay. Samantala, 71 pasyente naman ang gumaling sa sakit at nakalabas na ng ospital. At yan ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik po akong muli mamaya para sa iba pang mga balita. Balik sa inyo, Flor at Luella. Maraming salamat sa iyo, Wyla. Manatili po nakaantabay. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, isinisi ng oposisyon sa Department of Transportation and Communication o DOTC ang mga problemang nagaganap sa MRT. Mula sa Taguig, may report si Brian De Paz, live. Brian. Yes, Flor, apektado ang mga commuter ng MRT dahil sa di maayos na liderato ni DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya. Ito ang pahayag ng oposisyon sa panguna ni Vice President Jejomar Binay ukol sa mga kapalpakan sa MRT. Ayon sa kampo ng pangalawang Pangulo ng DOTC, ang problema sa MRT ngunit dahil sa korupsyon na inihayag ng ZEC Ambassador tungkol sa tangkang extortion ng mga kaalyado ni Abaya, kaya apektado ang pagbili ng karagdagang bagon. Binatikos rin ang oposisyon ng tila pagmamadali ng Liberal Party na makalikom ng pondo para sa nalalapit na halalan sa susunod na taon sa pamamagitan ng MRT deal. May pananagutan din niya si Secretary Abaya na sagutin sa public ang mga problema sa MRT. Ngayong araw, guest speaker si VP Binay sa Kasalang Bayan dito sa Putan. Ngunit nagpauna itong magbigay ng panayam sa mga mamahayag. Sa halip ay pinaubayan na nito kay Atty. Rico Cuicho, ang spokesperson for political affairs, ang pagsagot sa mga issue ukol sa kanya. Yan muna ang latest mula rito sa Bikutan. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa Brian De Paz, nagulat mula sa Taguig City. May panibagong rollback sa presyo ng gasolina at diesel ang aasahan ngayong linggo. Sa pagtaya ng ilang oil industry players, aabot sa mahigit piso kada litro ang mababawas sa presyo ng gasolina habang 10 sentimo naman sa diesel. Sakaling matuloy, ito na ay kalawang sunod na linggong may rollback sa presyo. Mamayang gabi o bukas ng madaling araw malalaman ang ipatutupad na price adjustment sa mga produktong petrolyo. Binigyan na ng warning ng Philippine National Police o PNP Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force sa mga pulis na hinihinalang sangkot sa operasyon ng illegal na droga. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan, live. Lea. Magandang tanghali sa Flor. Nagbabala nga ang pamunuan ng Philippine National Police sa mga tauhan nito na patuloy na nasasangkot sa operasyon ng illegal na droga sa bansa. Ito ang reaksyon ng PNP sa balita mga pulis ang sangkot sa pagpapakalat ng droga sa Metro Manila sa pamamagitan ng pag-recycle ng mga huling droga. Handa naman makipagtulungan ang barangay sa PNP sa paglaban sa illegal drugs sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC, lalo na't lumalabas sa report ng PIDEA na 92% ng barangay sa Metro Manila ay apektado ng illegal drugs. Ayon kay PNP AIDSOT Legal and Investigation Division Chief Police Chief Inspector Roque Merdiguia, ipinag-utos na ng Directorate for Intelligence ang puspusang pagsasagawa ng investigasyon sa mga pulis na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Ani Merdiguia, matatanggal sa serbisyo at mahaharap sa kaso ang mga ito sakaling mapatunayang sangkot sa operasyon ng illegal drugs. Sinabi pa ng opisyal na karaniwang ang pulis ang protektor, pusher at patong sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Base sa tala ng AIDSOT, mayroon ng 5 pulis ang nahuli sa pagbebenta ng shabu noong January hanggang December 2014, habang 9 na pulis naman ang nahuli ngayong taon simula January hanggang May. Panawagan ng PNP AIDSOT sa publiko agad na i-report sa kanilang tanggapan o itawag sa PNP Hotline 2920 kung may pulis sa kanilang komunidad na sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Dalawang pinaghihinalaang carnapper ang napatay ng mga otoridad sa Quezon City. Narito ang report ni Benedict Galasan.
Dead on the spot ang dalawang lalaki matapos umanong makipagpalitan ng putok sa mga tauhan ng Quezon City Police District Anti-Carnapping Unit kaninang alauna ng madaling araw. Nagtamo ng iba't ibang tama ng bala sa katawan ng dalawang sospek na hinihinalang dahilan ng kanilang agarang pagkasawi. Ayon kay QCPD Director Police Chief Superintendent Joel Pagdilaw, nasita sa lambat-sibat operation ng ANCAR ang mga sospek na sakay ng isang L300 van at pinaputukan pa ang mga pulis kaya nagkahabulan. Nagpang-abot ang mga sospek at mga otoridad sa Mindanao Avenue Tunnel kung saan napatay ang dalawang lalaki. Pinapalambat-sibat operation natin tuwing weekend, lalong-lalo na yung mga 10 oras ng gabi kasi yun yung trend ng mga kinukuha nila mga L300. Dagdag pa ni General Pagdilaw, positibong carnap ang naturang sasakyan matapos silang makatanggap ng report na isang L300 ang puwersahang kinuha ng dalawang lalaki sa Regalado, Fairview. Na-recover sa dalawang lalaki ang isang kalibre 38 at 45 caliber pistol habang ang plaka ng carnap na sasakyan ay nakatanggal sa unahan at nakatakip naman ng isang towel ang nasa likod nito. Madali siyang katayin. Baga sa i-chop-chop, ilipat ng ibang sasakyan na L300. Kasi karamihan ng L300 flatbed natin ginagamit sa mga business. So iba, luma na yung mga makina, yung mga katawan. Ito pinagpapalit-palit nila. Patuloy nang inimbestigahan ng mga otoridad ang krimen at kung miyembro ng malaking sindikato ang dalawang napatay na sospek. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide. Nadakip na ang bilanggo na tumakas mula sa isang correctional facility sa New York na pumatay sa isang deputy sheriff sa New York. Kinilala ang pugante na si David Sweat na nahuli at nabaril sa kanyang hideout sa Constable, New York. Ang kanyang kasamang tumakas na si Richard Matt ay nasawi matapos na mabaril din ng pulisya. Under observation si Sweat na nasa critical na kondisyon sa Albany Medical Center. Nahatulan ng habang buhay ng pagkabilanggo si Sweat sa salang pagpatay sa New York Sheriff Deputy noong 2003. Sumabog ang isang unmanned space rocket ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ilang minuto makalipas na mag-take off sa Florida. Ayon sa NASA, bibiyahe papunta sa International Space Station ang space rocket upang maghatid ng 2 tonelada ng supply at iba pang equipment. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa masabi ng NASA ang dahilan ng pagsabog. Batay naman sa initial data review, nagkaroon ng overpressure sa upper stage liquid oxygen tank na maaaring naging dahilan ng explosion. Tiniyak naman ng NASA na hindi maapektuhan ang mga astronauts na nasa space station dahil tatagal pa ng ilang buwan ang kanilang provisions o supply. Umabot sa mahigit 500 ang bilang ng mga nasugatan sa nangyaring sunog sa isang water park sa Taiwan. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, 524 na ang injured at 200 sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon. Sa inisyal na investigasyon, nasa 1,000 ang nakikipagsaya sa isang concert sa Formosa Fan Coast na sinabuyan ng colored powder. Sa di pa malaman dahilan ay sumabog ang colored powder at nag-apoy. Karamihan sa mga hindi agad nakalabas ay nagtamo ng grabeng sunog sa katawan na agad namang isinugod sa ospital. Isinara muna ang theme park habang iniimbestigahan ang insidente. Samantala, tiniyak naman ng MECO o Manila Economic and Cultural Office na walang Pilipinong nadamay sa insidente. Mahigit sa 600 bahay ang itinurn over sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Barangay Pawa sa Panay, Capiz. Ang mga housing unit ay donasyon ng United Nations Habitat at Japan government. Narito ang report ni Charles Celeste. Formal nang ipinagkaloob sa Barangay Pawa sa bayan ng Panay, Capiz ang nasa 600 at 60 unit ng pabahay para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda noong 2013. Ang mga bahay na ito ay itinayo ng United Nations Habitat at Japan government para sa mga kababayan natin sa Western Visayas, partikular na sa Panay, Estancia Iloilo, Pontevedra sa Capiz at Rojas City. Bukod sa pabahay, may ibinigay ring Assistance Shelter Fund ang DSWD na aabot sa 42.7 million pesos upang ganap nang makabangon ang mga biktima ng kalamidad matapos sirain ng bagyo ang kanilang mga ari-arian. Ayon kay Governor Vic Tangco ng lalawigan ng Capiz, nasa 80% na sa ating mga kababayang Capizeños ang nakakaahon mula sa kahirapan matapos ang naranasang kalamidad
halos 2 taon na ang nakaraan. Ito ay bunsod na rin ng mga tulong mula sa iba't ibang ahensya sa loob at labas ng bansa. Payo naman ng mga kinatawan ng Japan government at iba pang nagbigay ng tulong na alagaan ang kanilang mga bagong bahay at kabuhayan upang lumago ito at magamit sa pang-araw-araw na pangangailangan. Mula dito sa Rojas City, Capiz, Charles Celeste, UNTV News Worldwide. Nagsimula na ang kampanya ng Philippine National Police o PNP athletes sa World Police and Fire Games na idaraos sa Virginia, USA. Narito ang report ni James Puntuyan. Nagsimula na ang World Police and Fire Games dito sa Fairfax, Virginia at namamayagpag na ang Philippine National Police Team. Matapos ang 2 araw na laban, pumasok ang ating police sa semifinals ng basketball games sa ginaganap na World Police and Fire Games. Ang World Police and Fire Games na tinaguri ang The Game of Heroes ay isang Olympics para sa mga polis at bumbero sa buong mundo na ginaganap tuwing 2 taon at sa taong ito ay ginanap sa Fairfax, Virginia. Sa unang salang sa larong basketball, nagogi na agad ang PNP athletes kontra New York Police District o NYPD, gayon din sa laban kontra naman sa Calgary Police District ng Canada. Samantala, bigo naman ang koponan laban sa Mexico City Police at Columbus. Ikinatuwa naman ng PNP athletes at ng kanilang team coach na si former PBA player Estong Ballesteros ang patuloy na suporta ng UNTV sa kanilang koponan hanggang dito sa Virginia. Maraming salamat, Kuya Daniel. Thank you, Kuya. Thank you, Daniel. Thank you. Preparation talaga namin para to sa Pilipinas, talaga number 1, sa suporta na binibigay nila at saka sa UNTV. Sana tuloy-tuloy lang yung suporta nila at saka pagdadasal. Sa ngayon, ang record ng Philippine National Police responders ay 3 wins and 2 losses. Meron pa silang isang game bukas. Pag nanalo sila doon, aangat sila sa number 3. At kung hindi naman mananalo, ay nasa number 4 pa rin sila at posibleng makalaban nila ang number 1 na team to beat, ang Mexico Police District. Yan ang ating aabangan sa araw ng bukas. Mula dito sa Fairfax, Virginia, James Bontuyan, UNTV News Worldwide. At puspusa na rin ang ginagawang rehearsals ng University of the Philippines Dance Company para sa Songs for Heroes 2 benefit concert bukas sa Mall of Asia Arena. Narito report ni Mirasol Abugadil. Istrikto sa call time at mahigit na 2 oras na technique class bago mag-umpisa ang rehearsal. Kabilang ito sa ginagawang paghahanda ng University of the Philippines o UP Dance Company sa isasagawang performance bukas sa Songs for Heroes 2 benefit concert sa MOA Arena. Ang UP Dance Company ay binubuo ng 16 na miyembro na may iba't ibang kurso at year level sa UP Diliman. Ideally, hindi rin dahil kami magpupuyat para syempre mas may energy and mas alert yung brain. Pero ang pinaka-preparation po talaga namin ay yung class. Kasi yun po yung magpapawarm sa body namin para hindi kami ma-injure. So, habang rehearsal, syempre galaw ng galaw, sayaw-sayaw. At least pag prepared yung body mo pag nag-class ka, hindi siya mabibigla. Aminado ang grupo na sa umpisa ay nahirapan silang buuin ang choreography para sa awiting ibinigay sa kanila na inareglo ng premyadong composer na si Dr. Musiko Mon del Rosario. Medyo nahirapan kami in terms of music and concept, pero since nag-jive talaga yung partnership namin, nagawa na rin po namin ang paraan. Mula 3 hanggang 4 na oras na rehearsal araw-araw ang ginagawa ng grupo upang ma-perfect ang kanilang routine para sa benefit concert. Masaya ang mga ito na makasama ang world-class performers gaya ni Jed Madela at Asia's Got Talent second placer Jerfil Flores na naging kaklase rin ng ilan sa mga dancer. Ayon sa mga mananayaw, mas naiisa puso nila ang kanilang performance dahil hindi lang ito para makapagdulot ng aliw sa ating mga kababayan, kundi para makatulong sa kapwa. Bigay mo ng justice doon sa mga tao. Sana na nung time na buhay pa sila or sa time na nandun pa sila, nabigyan mo sila ng saya. Mas willing po talaga kami mag-perform. Kasi syempre, to serve is not for the money. Yung vision nyo ng UNTV, medyo nakalin kami naman doon. So medyo madali magtrabaho.
Isa ang dance presentation ng UP Dance Company sa mga sorpresang dapat na abangan ng ating mga kasangbahay sa Songs for Heroes 2 Benefit Concert sa Mall of Asia Arena sa Pasay City bukas ng alas 7 ng gabi. Mirasol Abugadil, UNTV News, Worldwide. At yan ang ating sports at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo Flor at Luella. Tinatanong mo yung kung ano yung mas maganda doon sa part 1 tsaka part 2? Ako, sigurado ako kasi base doon sa mga nababasa kong mga istorya, katulad yan sinabi ni Mirasol Abugadil, kasi merong ano to eh, merong halo na Mga video. mga kanta, tapos meron nung parang MTV na every song meron nung ano parang istorya. Malalaman natin yan bukas, Flor. Panodoorin ko. Oo nga, dapat panoorin mo. At saka yung mga kasangbahay natin, dapat panoorin yan. Maraming salamat sa iyo, Wyla, at yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng buong UNTV News and Public Affairs, ako po si Flor Perez. At ako naman si Luella de Cordova. May pangyayari bawat minuto, may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras.